Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngunit paano kung ang katotohanan iyon ay may dalang pait at sakit na higit pa sa kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal? Ngayong araw, samahan ninyo akong buksan ang unang kabanata ng isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamadilim na gabi ang nagluluwal ng pinakamagniningning na umaga. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang malumanay na tugtugin sa loob ng kapihan sa dapit hapon ay dapat sana'y nagdulot ng kapayapaan sa puso ni Liwayway Aguilar. Ito ang kanilang lugar, ang paborito nilang tambayan ni Silakbo. Dito sila unang nagkita, dito siya nito niligawan, at dito rin nila binuo ang mga pangarap na ngayon ay isa-isang nagiging abo sa kanyang harapan. Nakatitig siya sa asawa sa kabilang panig ng mesa, si Silakbo Montenegro. Gwapo, makisig, at may mga ngiting kayang lumusaw sa kahit sinong babae. Ganoon pa rin ang itsura nito. Ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may nakikita na siyang hindi niya mawari. Isang anino. Isang lamig na unti-unting gumagapang at nagyayelo sa kanyang puso. "Okay ka lang ba, mahal? Kanina ka patahimik?" tanong ni Silakbo. Ang boses ay malambing gaya ng dati. Inabot nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang haplos nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kilig at seguridad, ay tila isa na ngayong pagbabanta. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay at ipinatong sa kanyang kandungan kung saan pinipisil niya ito ng mahigpit. Pinagpawisan ang kanyang mga palad. Ilang linggo na niyang inipon ang lakas ng loob para sa sandaling ito. Ilang gabi na siyang umiiyak sa sulok ng kanilang silid. Habang tulog ito, tinatanong na niya ang sarili kung saan siya nagkamali. May gusto akong sabihin sa iyo, Silakbo. Simula niyon, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ngumiti ito. Iyon ang ngiting nakasanayan niya. Ngunit ngayon ay tila isa na itong maskara. Ano yun, mahal? Kung tungkol pa rin yan sa pag-uwi mo sa bahay ng iyong ama, sinabi ko na sa'yo, naiintindihan ko, kailangan mo rin ng panahon kasama siya. Umiling si Liwayway, diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Ito na, wala nang atrasan. Hindi iyon, hindi lang iyon. Huminga siya ng malalim. Ang mga salitang sinanay niya sa harap ng salamin ay tila naglaho. Kaya sinabi na lamang niya kung ano ang isinisigaw ng kanyang puso. "Silakbo, gusto ko nang makipaghiwalay." Ang salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong. Ngunit sa namuong katahimikan sa pagitan nilang dalawa, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Silakbo. Ang nangiti ay naglaho. Ang mga mata nitong nangungusap ay biglang naging blangko at malamig. Ang panga nito ay tumigas. Ang buong kapihan, kasama ang paghuni ng mga ibon sa papalubog na araw sa labas, ay tila biglang tumahimik. At pagkatapos, sa isang iglap, nangyari ang lahat. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng sampal ay nagpatabingi sa kanyang ulo at nagdulot ng matining na ugong sa kanyang tainga. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang matalim na hiwa sa kanyang kaluluwa, sa kanyang pagkatao. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi sa sakit, kundi sa pagkabigla. Sa harap ng lahat ng tao, sa paborito nilang lugar, sa lugar ng kanilang mga pangarap, ay sinaktan siya ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang mga bulungan sa paligid ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nasa kanila. Ramdam niya ang bawat titig, bawat hiningang pinipigilan. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi, hindi lang dahil sa sampal,
kundi dahil sa kahihihiyan na bumalot sa buo niyang pagkatao. Nakatayo na si Silakbo, nakatitig sa kanya mula sa itaas. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi niya pa nakikita kailanman. Walang pagsisisi, walang awa. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumalabas. Tila ang lahat ng hangin sa mundo ay ninakaw mula sa kanya. Ngunit isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kalmado, kontrolado. Ngunit may bigat na kayang magpayanig ng buong silid. Anong karapatan mong saktan ng anak ko? Mula sa isang madilim na sulok ng kapihan, isang anino ang tumayo at dahan-dahang humakbang papalapit sa kanila. Siya ay matangkad, may tindig na hindi maikakaila ang awtoridad at may mga matang matalas na parang agila. Kahit nakasibilyan lamang ito, ang presensya niya ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kanyang ama, si General Gabriel Aguilar. Napalingon si Silakbo at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang bahagyang gulat sa mukha nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang asar na ngiti. Tumingin ito mula kay General Gabriel pabalik sa kanya at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa General. General, sabi ni Silakbo, may halong panunuya sa boses. Nandito pala kayo. Nagmamasid, gaya ng dati. Hindi natinag ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako kay Silakbo, puno ng galit na pinipigilan. Humarap si Silakbo sa General. Ang pagiging kampante nito ay isang malaking insulto sa sitwasyon. Itinaas nito ang dalawang kamay na parang sumusuko, ngunit ang nangisi sa labi nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Huwag kayong magmalinis, General, sabi ni Silakbo. Ang boses ay sapat lang na marinig nilang tatlo. Pareho lang tayong may mga sikreto. Walang nagsalita sa kanilang dalawa habang tinatahak nila ang daan pauwi. Hindi sa bahay nila ni Silakbo, kundi sa bahay kung saan siya lumaki, ang bahay ng kanyang ama. Si General Gabriel Aguilar ang nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Ngunit alam ni Liwayway na ang isip nito ay nasa tabi niya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mabigat, halos nakakabingi. Bawat paghinga niya ay tila isang malakas na tunog. Bawat pagpatak ng kanyang luha sa kanyang damit ay parang dagundong. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang humahapding kirot sa kanyang pisngi o ang kahihiyang nakatatak na ngayon sa kanyang pagkatao. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana at ipinikit ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, bumalik ang mga alaala. Mga alaalang dati matamis, ngunit ngayon ay may lasa ng lason. 2 taon na ang nakalipas. Nakaluhod si Silakbo sa kanyang harapan sa isang hardin na puno ng mga puting rosas sa ilalim ng kumikinang na mga bituin. Hawak nito ang isang maliit na kahon na may lamang singsing. Liwayway, sabi ni Silakbo, ang boses ay puno ng sinseridad. Mula nang makilala kita, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Alam kong pakiramdam mo ay nakakulong ka. Hayaan mo akong maging susi sa kalayaan mo. Hayaan mo akong bigyan ka ng mga pakpak para makalipad ka. Tumulo ang kanyang mga luha noon, luha ng tuwa. Sa wakas, may isang taong nakaintindi sa kanya. Isang taong hindi siya tinitingnan bilang anak ng isang general na kailangang protektahan, kundi bilang isang babaeng may sariling mga pangarap. Pakasalan mo ako, Liwayway. Pagpapatuloy nito. At ipinapangako ko, bubuo tayo ng sarili nating mundo. Isang mundong malaya, isang mundong para lang sa ating dalawa. Tumango siya, hindi makapagsalita dahil sa sobrang emosyon, isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri at niyakap siya ng mahigpit. Sa mga bisig nito, naramdaman niya ang kaligtasan, naramdaman niya ang kalayaan.
Ngayon, ang mga bisig na yon ang nag-iwan ng marka sa kanyang mukha. Ang kalayaang ipinangako nito ay naging isang ginintuang hawla, maganda sa labas, ngunit isa pa ring kulungan. Kasabay ng pagkirot ng kanyang puso, isa pang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang gabing sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa pagpapakasal. "Hindi ako papayag!" Sigaw ni General Gabriel. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. "Hindi mo kilala ang lalaking iyan, Liwayway. Isa siyang Montenegro." "Ano ang masama sa pagiging isang Montenegro pa?" Galit niyang sagot. "Dahil lang ba sa nangyari sa pamilya nila noon? Kasalanan ba niya iyon? Huhusgahan niyo siya dahil lang sa kanyang apelyido?" "Wala kang alam sa mga panganib na kinakaharap mo," giit ng kanyang ama. "Ginagamit ka lang niya laban sa akin." "Hindi pa. Kayo ang hindi makaintindi." Tumululo na naman ang kanyang mga luha, ngunit ngayon ay luha ng galit at pagkadismaya. "Mahal niya ako, at mahal ko siya. Sawang-sawa na ako sa pagkontrol niyo sa buhay ko. Ito ang desisyon ko. Ito ang buhay ko. At kung pipilitin ninyo akong pumili, siya ang pipiliin ko." Iyon ang huling pagkakataon na nag-usap sila ng maayos. Pagkatapos noon, umalis siya ng bahay at hindi na lumingon pa. Idinilat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Nasa tapat na sila ng bahay. Ang malaking gate na bakal ay dahan-dahang bumukas, na parang bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin pabalik. Walang imikan silang pumasok sa loob. Ang mga katulong ay nagulat nang makita siya, lalo na ang namumulang marka sa kanyang pisngi. Ngunit walang naglakas loob na magtanong. Dumiretso siya sa kanyang dating silid, isang lugar na hindi nagbago. Ang mga libro, ang kama, ang mga litrato sa dingding, lahat ay pareho pa rin. Ito ang hawla na desperado niyang takasan noon. Ngayon, ito ang tanging lugar na mapagtataguan niya. Humarap siya sa salamin, at doon nakita niya ang malinaw na ebidensya ng kanyang pagkakamali. Ang 5 daliri ni Silakbo ay bakat sa kanyang balat, isang pulang marka ng katotohanan na hindi na niya maaaring itanggi. Hindi na niya maaaring takasan. Ito ang bunga ng kanyang pagsuway. Ito ang presyo ng kalayaang pinili niya. Doon, sa harap ng kanyang sariling refleksyon, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Umiyak siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagsisisi. Umiyak siya para sa batang Liwayway na nangarap at para sa babaeng Liwayway na nabigo. Narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto bago ito bumukas. Pumasok ang kanyang ama. Sa mga mata nito, wala ang pagsusumbat na inaasahan niya. Ang nakita niya ay awa at sakit. Sakit ng isang amang nakikitang nasasaktan ang kanyang anak. Hindi pa rin ito nagsalita. Sa halip, may inilapag itong isang makapal na brown folder sa kanyang kama. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang hatol. Napatingin si Liwayway mula sa folder pabalik sa kanyang ama. "Panahon na para malaman mo kung sino talaga ang pinakasalan mo," sabi ni General Gabriel. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng mga sikretong matagal nang nakatago. Nakatayo lang si Liwayway sa gitna ng kanyang silid. Ang mga mata ay nakapako sa brown folder na nakapatong sa kama. Para itong isang bomba na naghihintay lang ng isang maling galaw para sumabog at wasakin ang lahat ng natitira sa kanyang mundo. Ang mga salita ng kanyang ama ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Panahon na para malaman mo kung sino talaga ang pinakasalan mo. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo, takasan ang anumang laman ng folder na yon, at magpanggap na ang lahat ay isang masamang panaginip. Ngunit ang hapdi sa kanyang pisngi ay isang paalala, isang masakit na katotohanang hindi niya maaaring talikuran. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Inabot niya ang folder. Malamig ito sa kanyang pakiramdam. Kasing lamig ng takot
na gumagapang sa kanyang dibdib. Sa isang malalim na paghinga, binuksan niya ito. Ang bumungad sa kanya ay mga lumang dokumento at mga nagkukulay dilaw na clipping ng dyaryo. Ang unang headline na nabasa niya ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Negosyanteng si Dominador Montenegro, nasa sangkot sa malawakang operasyon ng krimen, patay sa isang police raid. Montenegro. Ang apelyidong yon, bigla, ang babala ng kanyang ama, 2 taon na ang nakalipas ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal, mas malakas pa sa sampal ni Silakbo. Isa siyang Montenegro. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat niya ang mga pahina. May mga litrato, isang malaking mansyon na nasusunog, mga pulis na may dalang matataas na kalibre ng baril, at isang larawan ng isang pamilya. Isang masayang pamilya na nakatayo sa harap ng mansyon bago ang trahedya. Nakita niya ang isang batang lalaki sa litrato, mga 10 taong gulang, nakatitig sa kamera na may ngiti. Ngunit kahit sa lumang litrato, nakita niya ang mga matang iyon, ang mga mata ni Silakbo. Sa ilalim ng mga clipping, may mga official-looking reports. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama na nakapirma sa ibaba bilang commanding officer ng operasyon. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit sa isang paraan na kinatatakutan niya. Ang pagtutol ng kanyang ama, ang pagpili ni Silakbo sa kanya, ang lahat ng ito, hindi kaya. Hindi, bulong niya sa sarili, hindi maaari. Ngayon, naiintindihan mo na ba, anak? Ang boses ng kanyang ama mula sa may pintuan ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito roon, ang mukha ay seryoso at puno ng lungkot. Biglang bumuhos ang galit sa puso ni Liwayway, tinatabunan ng takot at pagkalito. Tumayo siya at hinarap ito, ang mga mata ay nag-aapoy. Naiintindihan? Ang naiintindihan ko, Papa, ay plinano niyo ang lahat ng ito. Anong sinasabi mo? Kalmadong tanong ng general. Ito, lahat ng ito. Itinuro niya ang folder. Matagal niyo na itong hawak, hindi ba? Hinihintay niyo lang na magkamali ako. Hinihintay niyo lang na masaktan ako para masabi niyo sa akin na sinabi ko na sa'yo, para ipamukha sa akin na tama kayo at ako ang mali. Liwayway, hindi iyan totoo. Huwag pa. Huwag niyo nang itanggi. Sigaw niya, ang mga luha ng galit ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sinira niyo ang pamilya niya. At ngayon, sinisira niyo rin ang pamilya ko. Kayo ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ang puot ninyo sa nakaraan ang sumisira sa kasalukuyan ko. Sa sobrang galit, kinuha niya ang folder at ibinato ito sa sahig. Kumalat ang mga papel. Ang mga litrato ng nakaraan ay nagkalat sa kanyang paanan na parang mga basag na piraso ng kanyang buhay. Ayokong maniwala sa inyo. Ayokong maniwala sa mga papel na ito. Mahal ako ni Silakbo. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, isang pamilyar na tunog ang pumailan lang. Ang kanyang telepono. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen ay tila isang sagot sa kanyang mga dasal at isang katuparan ng kanyang mga takot. Silakbo calling. Nagkatinginan sila ng kanyang ama. Ang mga mata ng general ay nagsusumamo. Huwag mong sagutin. Ngunit ang puso ni Liwayway ay isinisigaw. Ang pangalan ng lalaking nasa kabilang linya. Pinindot niya ang answer button at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Liwayway, mahal? Ang boses ni Silakbo ay basag, puno ng pagsisisi. Mahal ko, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Nabulag ako ng galit. Please, please umuwi ka na. Ayusin natin to. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ang bawat salita ay parang balsamo sa kanyang sariwang sugat. Ito ang Silakbo na minahal niya. Ang Silakbo na nangakong poprotektahan siya. Hindi ang halimaw na nanakit sa kanya kanina. Silakbo,
Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. "Nasaan ka? Susunduin kita," sabi nito. Tumingin si Liwayway sa kanyang ama, pagkatapos ay sa mga nagkalat na papel sa sahig. Puno ng pagdududa ang kanyang puso. Ngunit ang kailangan niya ngayon ay hindi ang masakit na katotohanan ng nakaraan. Ang kailangan niya ay ang pag-asang inaalok ng boses sa kabilang linya. Tumayo siya ng diretso. Ang determinasyon ay pumalit sa kanyang pag-aalinlangan. Hinarap niya ang kanyang ama. "Uuwi na ako sa asawa ko," sabi niya. Ang boses ay malamig at pinal. "At aalamin ko ang katotohanan. Pero sa sarili kong paraan, hindi sa pamamagitan ng mga lumang papel ninyo." Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang ama. Tumalikod siya, iniwan ng general na nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na abo ng nakaraan at naglakad palabas ng silid upang salubungin ang isang kasalukuyang hindi niya alam kung mas mapanganib pa pala. Ang pagbabalik sa bahay nila ni Silakbo ay parang pagpasok sa isang entablado kung saan lahat ay pamilyar. Ngunit alam mong may nagbago sa script. Sinalubong siya ni Silakbo ng isang mahigpit na yakap at mga halik na puno ng pagsusumamo. Paulit-ulit itong humingi ng tawad, sinasabing nadala lamang siya ng emosyon at hinding-hindi na muling mangyayari pa. "Patawarin mo ako, mahal. Ikaw ang buhay ko, Liwayway. Ang isiping mawawala ka sa akin." Nabaliw ako. Bulong nito sa kanyang buhok. Ang boses ay basag at puno ng emosyon. Isang bahagi ni Liwayway ang gustong maniwala. Ang puso niyang sugatan ay sabik na kumapit sa mga salitang yon. Hinayaan niyang yakapin siya nito. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito at nilanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Ngunit kahit sa init ng yakap na yon, may nanatiling lamig sa loob niya. Ang alaala ng sampal, ng kahihiyan, at ng mga dokumento sa sahig ng kanyang silid ay isang pader na yelo sa pagitan nilang dalawa. Sa mga sumunod na araw, si Silakbo ang perpektong asawa, maalaga, malambing, at laging nasa tabi niya. Ngunit si Liwayway ay hindi na ang dating asawa. Nagpapanggap siyang pinatawad na ito, ngumingiti siya sa mga biro nito, at tumutugon sa mga halik nito. Subalit ang kanyang mga mata ay bukas na ngayon. Ang kanyang pandinig ay mas matalas. Nagmamasid siya, naghihintay. Ang unang senyales ay dumating isang hating gabi. Nagising siyang wala si Silakbo sa tabi niya. Dahan-dahan siyang bumangon at sinundan ng mahinang liwanag na nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto ng study room. Itinapat niya ang kanyang tainga sa pinto. "Siguraduhin ninyong walang magiging problema sa pagdating ng kargamento," rinig niyang sabi ni Silakbo. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. "Hindi tayo pwedeng magkamali. Masyadong malaki ang nakataya rito. O walang dapat makaalam, lalo na ang asawa ko." "Kargamento? Anong kargamento?" Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Ramdam ang bawat kabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Dahan-dahan siyang bumalik sa silid at humiga. Nagkunwaring tulog nang pumasok si Silakbo makalipas ang ilang minuto. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo. Isang haplos na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayoy nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Mula noon, mas naging mapagmatsyag siya. Napansin niya ang mga maliliit na bagay. Ang biglaang pagpalit nito ng usapan kapag may tumatawag sa telepono, ang pag-lock nito sa kanyang laptop na dati hindi naman, at ang malamig na tingin sa mga mata nito kapag akala nito'y hindi siya nakatingin. Ang mga ngiti nito ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang nasa isang meeting si Silakbo sa labas, nagkaroon siya ng pagkakataon. Pumasok siya sa study room nito, ang lugar na tila naging sentro ng mga sekreto nito. Ang lahat ay nasa ayos, malinis at organisado. Ngunit may isang bagay na laging nakakakuha ng kanyang pansin. Ang pinakaibabang drawer ng antigong lamesa nitong yari sa Nara. Palagi itong nakalock. Sinubukan niyang buksan ito,
Hinila ng malakas, ngunit hindi ito natinag. Lumuhod siya at sinubukang silipin ang susian, umaasang makakita ng kahit ano. Wala. Para itong isang baul na naglalaman ng lahat ng sagot sa kanyang mga tanong. Sa kanyang paghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin para buksan ito, napadako ang kanyang tingin sa isang bookshelf. May isang lumang libro roon, isang aklat ng mga tula na alam niyang hindi binabasa ni Silakbo. Kinuha niya ito dahil sa kuryosidad at nang buklatin niya ito, isang litrato ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Ang litratong yon, ang pamilyang Montenegro, ang batang si Silakbo. Pinulot niya ito at tinitigan ng malapitan. Ngayon, sa liwanag ng hapon, mas malinaw niyang nakita ang ekspresyon sa mukha ng batang si Silakbo. Hindi ito simpleng ngiti ng isang masayang bata. Mayroon itong lamig. Mayroon itong kalkuladong galit na nakatago sa likod ng mga inosenteng mata. Ito ang mga mata ng isang taong matagal nang nagplano. Ang mga mata ng isang taong naghihintay ng tamang panahon para maningil. Nabitawan niya ang litrato, ang katotohanan sa folder ng kanyang ama, at ang katotohanan sa mga mata ng batang si Silakbo ay nagsanib sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Bago siya lamunin ng kanyang mga iniisip, nagpasya siyang hanapin ang susi. Kahit saan, kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob ng drawer na yon. Hinanap niya ang mga bulsa ng Amerikana ni Silakbo na nakasabit sa likod ng pinto. Sa pangatlong Amerikana, sa isang maliit na bulsa sa loob, nakapanya ang isang malamig na piraso ng metal. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang maliit, antigong susi. Hawak-hawak ang susi, bumalik ang tingin niya sa nakakandadong drawer. Ito na. Ang pagkakataon niyang buksan ang kahon ni Pandora. Ang pagkakataong malaman kung ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang malaking kasinungalingan. Nanginginig ang kanyang kamay habang papalapit siya sa lamesa. Itinapat niya ang susi sa butas. Babagay kaya ito? At kung bumukas nga ito, handa ba siyang harapin kung ano man ang nasa loob? Ang bawat tibok ng puso ni Liwayway ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga habang itinututok niya ang susi sa butas nito. Sa isang malumanay na pagpihit, narinig niya ang isang mahinang click. Isang tunog na tila nagbukas, hindi lang ng isang drawer, kundi ng isang pinto patungo sa nakaraang ayaw siyang tantanan. Pinigilan niya ang kanyang paghinga at dahan-dahang hinila ang drawer. Nag-aalangan pa siya, kalahating umaasa na makakita ng mga baril o mga ilegal na dokumento, mga bagay na magpapatunay na tama ang kanyang ama at tapos na ang lahat. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ebidensya ng isang krimen. Ito ay isang bagay na mas personal, mas masakit. Sa loob ng drawer, maingat na nakalagay ang isang lumang leather-bound journal. Kupas na ang kulay nito at may laso na nakatali sa paligid. Sa tabi nito ay ilang mga larawan pa, si Silakbo noong bata, kasama ang isang magandang babae na may malungkot na mga mata. Ang kanyang ina. Nanginginig niyang kinuha ang journal. Ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ay lumukob sa kanya. Tinanggal niya ang laso at binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ay pambabae, elegante, at puno ng pagmamahal. Ito ang tala-arawan ng ina ni Silakbo. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga unang pahina ay puno ng kaligayahan. Ang pagmamahal nito sa kanyang asawang si Dominador. Ang kagalakan sa pagsilang ng kanilang nag-iisang anak na si Silakbo. Inilarawan niya ang kanilang buhay bilang perpekto, isang paraisong itinayo nila mula sa wala. Ang kanyang asawa, sa paningin niya, ay isang mabuting tao, isang mapagmahal na ama na gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nagbabago ang tono. Ang dating masayang sulat kamay
ay naging magulo, tila isinulat sa pagmamadali at takot. Dito na pumasok ang pangalan ng kanyang ama, General Gabriel Aguilar. Sa mga pahina ng talaarawang iyon, si General Gabriel ay hindi isang bayani na nagpapatupad ng batas. Siya ay isang halimaw, isang demonyong may personal na galit sa kanilang pamilya, isang taong sakim sa kapangyarihan na handang manira ng buhay para sa sariling promosyon. Detalyado niyang isinulat kung paano tinaniman ng ebidensya ang kanyang asawa, kung paano sila ginipit, at kung paano winasak ng general ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang huling entry ay halos hindi na mabasa dahil sa mga patak ng luha na tumuyo na sa papel. Sinunog nila ang aming tahanan. Kinuha nila ang aking asawa. Ngayon, pati ang aking anak ay gusto nilang kunin. Gabriel Aguilar, kung mayroon mang impyerno, sana ay doon ka magdusa. Sinira mo ang aking mundo. Ipinapangako ko, darating ang araw, maniningil ang aking anak. Hindi malilimutan ng isang Montenegro ang ginawa mo. Isinara ni Liwayway ang journal, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bigat ng bawat salita ay dumagan sa kanyang dibdib. Dalawang bersyon ng katotohanan ang naglalaban ngayon sa kanyang isipan. Ang mga opisyal na report ng kanyang ama at ang naghihinagpis na daing ng isang ina. Kanino siya maniniwala? Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Umuwi na si Silakbo. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Hindi na niya ibinalik ang journal sa drawer. Hawak-hawak ito na parang isang kalasag. Lumabas siya ng study room at sinalubong ito sa hagdanan. Nakita siya ni Silakbo. Pagkatapos ay ang journal sa kanyang mga kamay. Nawala ang ngiti sa mukha nito. Napalitan ito ng sakit, ng alaala ng isang sugat na hindi pa naghihilom. Nasaan mo yan nahanap? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Sa isang lumang libro. Pagsisinungaling niya, ayaw aminin ang kanyang paghahalungkat. Silakbo. Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi ito sumagot. Tinitigan lang nito ang journal. At sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang batang lalaki sa litrato, ang batang nawalan ng lahat. Bumagsak ang mga balikat nito sa pagkatalo, at umupo ito sa isang baitang ng hagdan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Umupo si Liwayway sa tabi nito. Ang galit at takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng awa. Awa para sa lalaking ito na nagdala ng isang napakabigat na pasanin mula pagkabata. Oo, pag-amin ni Silakbo, ang boses ay garalgal. Totoo ang lahat ng yan. Mula pa noon, iisa lang ang layunin ko sa buhay, Liwayway. Ang pabagsakin ng ama mo, ang iparanas sa kanya ang sakit na ipinaranas niya sa amin. Kinumpirma na nito. Ang lahat ng hinala niya. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na lungkot. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay namumula at puno ng luha. Plinano ko ang lahat. Ang paglapit sa'yo, ang pagpapakasal natin. Lahat ng yon ay parte ng plano. Pero may isang bagay akong hindi pinaghandaan, Liwayway. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ko pinlanong mahalin ka. Iyan ang totoo. Ang galit ko para sa ama mo ay totoo. Pero ang pagmamahal ko para sa'yo, mas totoo iyon. Ikaw ang naging liwanag sa madilim kong mundo. At ngayon, dahil sa paghihiganting ito, baka mawala ka pa sa akin. Nalilito si Liwayway. Ang puso niya ay nagtatalo. Paano niya kamumuhian ang isang taong nagmamahal sa kanya ng ganito? Kahit na ang pundasyon ng kanilang relasyon ay isang kasinungalingan. Habang siya ay nakatitig sa nagmamakaawang mukha ni Silakbo, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa kanyang ama. Ang mensahe ay maikli at direkta. Isang address ng isang lumang bodega sa labas ng lungsod. At isang oras, 10 p.m. At isang pangungusap na nagpalamig sa dugo sa kanyang mga ugat.
Kung gusto mong malaman ang buong kwento, ang totoong kwento, magpunta ka rito, mag-isa ka lang. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng taxi, papunta sa address na ibinigay ng kanyang ama, ay 1 kilometro palayo sa kasinungalingang niyakap niya at 1 kilometro palapit sa katotohanang kinatatakutan niya. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang telepono, binabasa muli ang text. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, ang totoong kwento, magpunta ka rito. Mag-isa ka lang. Ang buong kwento. Ang totoong kwento. Tila ba ang bawat tao sa buhay niya ay may sariling bersyon ng katotohanan? Ang sa kanyang ama ay nasa mga dokumento. Ang kay Silakbo ay nasa tala-arawan ng ina nito. At ang sa kanya ay nasa gitna, nalilito, hindi alam kung saan lulugar, kung kanino maniniwala. Huminto ang taxi sa tapat ng isang luma at abandonadong bodega sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Ang kalawangin nitong gate ay bahagyang nakabukas, na tila isang paanyaya sa isang lugar na matagal nang kinalimutan ng panahon. Nagbayad siya sa driver at bumaba. Ramdam ang lamig ng hangin ng gabi na yumayakap sa kanyang balat. Sa bawat hakbang niya papasok, ang tunog ng kanyang takong sa sementadong daan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang amoy ng alikabok, kalawang, at nabubulok na kahoy ay sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa malaking bodega. Isang solong bumbilya na nakabitin sa mataas na kisame ang nagbibigay ng mahinang liwanag, lumilikha ng mahahabang anino sa paligid. Sa gitna ng espasyo, nakatayo ang kanyang ama, hindi bilang isang general, kundi bilang isang ama na naghihintay. Ang tindig nito ay hindi na kasing tikas ng dati. Sa liwanag ng bumbilya, mukha itong mas matanda, mas pagod, at may pahasan na bigat sa kanyang mga balikat. "Anak," sabi nito. Ang boses ay malumanay. "Bakit dito pa? Bakit kailangang ganito?" Tanong niya. Hindi maitago ang panginginig sa kanyang boses. Hindi ito sumagot. Sa halip, tumingin ito sa isang madilim na sulok sa likuran niya. Mula sa mga aninong yon, isang anino pa ang dahan-dahang lumabas. Isang lalaki, mas matanda kaysa sa kanyang ama, payat, at kuba na ang likod. Ang bawat hakbang nito ay tila isang mabigat na pasanin. Ang mukha nito ay lukot na sa pagsisisi at ang mga mata nito, nang magtama ang kanilang paningin, ay puno ng kahihiyan. "Liwayway," sabi ng matandang lalaki. Ang boses ay paos. "Hindi mo na siguro ako natatandaan. Ako si Ricardo. Ricardo de Leon. Ako ang dating kanang kamay ng iyong ama." Kinilabutan si Liwayway. Ang pangalang yon, narinig na niya itong binanggit ng kanyang ama noon sa mga lumang kwento. Ang pinagkakatiwalaan nitong kasama, ang kaibigan nito. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya, bumaling sa kanyang ama. "Nandito siya para sabihin sa iyo ang katotohanan na dapat sana'y matagal na niyang sinabi." Sagot ni General Gabriel. Ang tingin ay hindi inaalis kay Ricardo. Huminga ng malalim si Ricardo na parang nag-iipon ng lakas. "Liwayway, Hija, ang lahat ng nakasulat sa journal ng ina ni Silakbo, ang lahat ng paniniwala ni Silakbo tungkol sa iyong ama, ay kasinungalingan." Napatanga si Liwayway. "Ano? Ang iyong ama?" Pagpapatuloy ni Ricardo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ay isang mabuting tao, isang marangal na opisyal, ngunit ako ang hindi." Dito na nagsimulang ikwento ni Ricardo ang lahat. 20 taon na ang nakalipas. Siya, hindi si General Gabriel, ang may lihim na transaksyon kay Dominador Montenegro. Siya ang tumatanggap ng lagay. Siya ang nagbibigay proteksyon. Ngunit nang malapit ng mabuko ang lahat, dahil sa isang malawakang investigasyon na pinamumunuan mismo ni Gabriel, kinailangan niyang maghanap ng paraan para iligtas ang kanyang sarili. "Naiinggit ako sa ama mo," umamin si Ricardo. Ang boses ay basag.
Lagi siyang tama, laging malinis, habang ako nabubulok sa sistema. Kaya gumawa ako ng plano. Bago ang raid, ako ang nagtanim ng mga pekeng ebidensya para palabasin na si Dominador ang pinakautak ng lahat at para idiin ang ama mo na may personal na galit ito sa kanya. 2 ibon sa isang bato. Nalinis ang pangalan ko at nadungisan ng sa kanya. Pinaniwalaan ko ang lahat na biktima lang din ako. Ang bawat salita ay parang isang matalim na punyal sa puso ni Liwayway. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang galit niya sa kanyang ama, ang awa niya para kay Silakbo, lahat ay nakabase sa isang napakalaking kasinungalingan. Bakit? Bakit ngayon niyo lang sinabi? Hirap niyang tanong. Dahil kinakain na ako ng aking konsensya, sagot ni Ricardo. At dahil nakita ko kung paano ginagamit ng anak ni Dominador ang kasinungalingan ko para sirain ang isang inosenteng tao, para sirain ka. Tumingin si Liwayway sa kanyang ama. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Hindi sakit ng isang taong inakusahan, kundi sakit ng isang taong nagtiis sa katahimikan. Patawarin mo ako, anak, sabi ni General Gabriel. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad kung naging masyado akong mahigpit sa'yo. Matapos ang pagtatraidor na yon ni Ricardo, hindi na ako muling nagtiwala ng buo. At ang takot kong mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Iyon ang nagtulak sa aking kontrolin ka. Mali ako. Patawad. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nilang mag-ama ay gumuho. Bago pa man makabawi si Liwayway sa lahat ng kanyang narinig, may isa pang kinuha si Ricardo mula sa luma nitong jacket. Isang maliit, lumang cassette tape. Hindi lang ito kwento, Hija, sabi ni Ricardo. Iniabot ang tape kay Liwayway. Nandito ang lahat. Ang orihinal na usapan namin ni Dominador Montenegro bago ang raid. Ang katotohanang itinago ko sa loob ng 20 taon. Ang pruweba na maglilinis sa pangalan ng iyong ama at magpapatunay sa tunay na krimen ng ama ni Silakbo. Hawak ni Liwayway ang tape. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Ito ang katotohanan. Isang katotohanang may kakayahang magpalaya at may kakayahang manira ng tuluyan. Ang biyahe pabalik sa bahay ni Silakbo ay malayo sa biyahe papunta sa bodega. Kung kanina'y puno ng pagkalito ang kanyang puso, ngayon ay mayroon ng isang nakabibinging kalinawan. Ang bigat ng cassette tape sa loob ng kanyang bag ay tila bigat ng isang hatol. Hindi lang para kay Silakbo, kundi para na rin sa kanya. Para sa buhay na pinili niya. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Silakbo na naghihintay sa sala. Hindi mapakali. Ang pagkabalisa sa mukha nito ay halata. Saan ka galing, mahal? Nag-alala ako sa'yo. Tanong nito. Sinalubong siya ng yakap. Sa pagkakataong ito, hindi nanlamig si Liwayway. Hindi rin siya tumugon. Hinayaan lang niya ang mga bisig nito na pumulupot sa kanya habang ang isip niya ay naglalaro ng isang mapanganib na laro. Ang lalaking yumayakap sa kanya ngayon ay hindi isang biktima na naghahanap ng hustisya. Siya ay produkto ng isang kasinungalingan at ngayon, siya mismo ang nagpapatuloy ng kadiliman ng kanyang ama. Ang kargamento na narinig niya, ang mga lihim na tawag, ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng mas masamang kahulugan. Nagpahangin lang ako, mahinahon niyang sagot, dahan-dahang kumakawala sa yakap nito. Masyadong marami ang iniisip ko. Naiintindihan ko, sabi ni Silakbo. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala na ngayon ay alam na niyang peke. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa lahat. Ako nang bahala sa lahat. Ang mga salitang yon na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay isa na ngayong pagbabanta. Tumangulang siya at ngumiti. Isang ngangiting hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Dumiretso siya sa kanilang silid.
Hindi para magpahinga, kundi para mag-isip. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Kinuha niya ang tape mula sa kanyang bag at tinitigan ito. Ang pirasong ito ng plastic at magnetic tape ang nagtataglay ng kapangyarihan para tapusin ang lahat. Ngunit paano? Kinuha niya ang isang lumang Walkman mula sa isang baul ng kanyang mga gamit noong dalaga pa siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang earphones at ipinapasok ang tape. Pindot niya ang play button. Ang unang narinig niya ay ingay, mga kaluskos. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Ricardo de Leon, bata pa at arogante. At ang boses ng ama ni Silakbo, si Dominador Montenegro, mayabang, malakas, at walang duda na isang kriminal. Pinakinggan niya ang kanilang buong usapan, ang pag-uusap tungkol sa mga padala, sa mga proteksyon, sa mga taong kailangan nilang patahimikin. Narinig niya ang pagtatraidor ni Ricardo, narinig niya ang kasakiman ni Dominador. Walang bahid ng pagiging biktima, walang bahid ng pagkakamali. Ito ay isang transaksyon sa pagitan ng dalawang masasamang tao. Nang matapos ang tape, tinanggal niya ang earphones. Ang katahimikan sa silid ay masakit. Ang liwayway na pumasok sa silid na yon kanina ay hindi na ang liwayway na nakaupo ngayon sa gilid ng kama. Ang babaeng puno ng pag-aalinlangan ay wala na. Ang pumalit ay isang babaeng may yelo sa kanyang mga ugat at apoy sa kanyang mga mata. Tumayo siya. Ang pagiging biktima ay tapos na. Tapos na ang pagiging manika sa isang dula-dulaan na hindi siya ang nagsulat. Panahon na para siya naman ang humawak ng panulat. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Pa! Sabi niya nang sagutin ito sa kabilang linya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Puno ito ng determinasyon. Narinig ko na. Alam ko na ang lahat. Narinig niya ang malalim na paghinga ng kanyang ama. Anong plano mo, anak? Hindi na ako ang anak ninyo na kailangang protektahan pa. Mula ngayon, partner ninyo ako. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Magtutulungan tayo. Ibabagsak natin siya. Ngunit sa paraan natin. Kailangan ko ng tulong ninyo. Sa sumunod na oras, sa pabulong na usapan sa telepono, binalangkas nila ang isang mapanganib na plano. Isang plano na mangangailangan ng lahat ng kanyang tapang at lahat ng kanyang husay sa pag-arte. Kinabukasan, ibang liwayway ang humarap kay Silakbo. Mas malambing, mas maunawain, mas sunod-sunuran. Niyakap niya ito ng mahigpit, humingi ng tawad sa kanyang pagdududa at sinabing naniniwala na siya sa kwento nito. Sinabi niyang handa siyang tulungan itong makuha ang hustisya para sa pamilya nito, kahit na ang kapalit ay ang pagtalikod sa sarili niyang ama. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata ni Silakbo, ang pag-aakalang tuluyan na siyang nakuha nito sa palad nito. At habang nakangiti ito, lihim na idinikit ni Liwayway ang isang maliit na listening device, isang regalo mula sa mga dating kakilala ng kanyang ama. Sa ilalim ng kwelyo ng Amerikana nito bago ito umalis papunta sa opisina. Kinagabihan, habang nasa banyo si Silakbo, pumasok si Liwayway sa study room nito. Gamit ang karunungan mula sa kanyang ama, mabilis niyang itinago ang isang high-tech na voice-activated recorder sa ilalim ng lamesa nito, malapit sa kung saan ito laging umuupo. Ito na ang simula. Bawat salita, bawat transaksyon, bawat bulong sa dilim ay magiging ebidensya. Naglalaro siya ng apoy. Isang maling galaw lang ay maaaring ikapahamak niya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kontrol. Hindi na siya ang tau-tauhan, siya na ang manlalaro. Habang papalabas siya ng silid, may biglang sinabi si Silakbo mula sa kanyang likuran, nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mahal, sabi nito, nakangiti. May naisip ako. Para ay celebrate ang pagbabalik ng tiwala mo sa akin, magpapa-party tayo. Isang malaking party.
Iimbitahan natin ang lahat ng mahahalagang tao sa syudad. At sa gabing iyon, may malaki akong announcement. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. Isang announcement na babago sa lahat, lalo na para sa minamahal mong ama. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang dugo. Ang huling yugto ng plano ni Silakbo ay nagsisimula na. At siya, nang hindi nito alam, ang magiging dahilan ng pagbagsak nito sa mismong gabing inaakala nitong gabi ng kanyang tagumpay. Nakatayo si Silakbo sa harap ng isang malaking salamin. Inaayos ang kanyang itim na tuksido. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat kilos ay may bigat ng 20 taong paghihintay. Sa kanyang refleksyon, hindi niya nakita ang isang lalaking puno ng galit. Ang nakita niya ay isang kampeyon ng hustisya. Isang anak na handang gawin ang lahat upang bigyang dangal ang alaala ng kanyang pamilya. Ngayong gabi, ang gabi ng paniningil, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lahat ay naaayon sa kanyang plano. Isang planong sinimulan niyang buuin sa isipan mula pa noong araw na nasunog ang kanilang tahanan at nawala ang lahat sa kanya. At ang pinakamagandang piyesa sa kanyang plano ay kasalukuyang nag-aayos sa kabilang silid. Si Liwayway, ang anak ng kanyang kaaway, ang kanyang pinakamagandang sandata. Noong una, siya ay isang paraan lamang para makalapit sa general. Isang inosenteng tupa na gagamitin niya para buksan ang pinto ng koral ng lobo. Ngunit sa daan, totoo ngang nahulog siya rito. At ang pagmamahal na iyon, sa halip na maging kahinaan, ay naging pinakamalaki niyang kalakasan. Dahil ang pagmamahal na iyon ang bumulag kay Liwayway sa katotohanan. Ang sampal, iyon ay isang pagkakamali, isang silakbo ng damdamin na dala ng takot na baka masira ang lahat. Ngunit nagamot niya ito. Ang mga yakap, ang mga luha, ang kwento ng kanyang ina, lahat ay perpektong gumana. Ngayon, si Liwayway ay nasa panig na niya, isang ganap na Montenegro sa puso at diwa. Ang perpektong asawa na tatayo sa kanyang tabi habang pinapanood nilang gumuho ang mundo ng general. Bumukas ang pinto at pumasok si Liwayway. Natigilan si Silakbo. Nakasuot ito ng isang kulay dugong gown na yumayakap sa perpekto nitong katawan. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang eleganteng paraan at ang mga mata nito ay kumikinang. Siya ay isang diyosa, ang kanyang diyosa. Handa ka na? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay malambing. Lumapit si Silakbo at hinawakan ito sa baywang. Mas handa pa kaysa dati. Sagot niya. Hinahalikan ito sa noo. At ikaw, mahal, ay napakaganda. Tumingin siya sa mga mata nito. Hinahanap ang anumang bakas ng pagdududa. Wala siyang nakita. Tanging pagmamahal at suporta. Perpekto. Bumaba sila sa engrandeng hagdanan. Ang kanilang bahay ay puno na ng mga pinakamayayamang at pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ng gintong araw. Mga politiko, mga negosyante, mga hukom, lahat ng mga taong kailangan niyang makasaksi sa kanyang pagtatanghal. Lahat ng mga taong tatalikod kay General Aguilar pagkatapos ng gabing ito. Sa isang sulok ng bulwagan, namataan niya ang kanyang biyenan. Nakatayo itong mag-isa, hawak ang isang baso ng tubig, tila isang estatwa sa gitna ng kasayahan. Ang mukha nito ay kalmado, isang katahimikang hindi nagustuhan ni Silakbo. Dapat ay mukha itong talunan. Dapat ay mukha itong nag-aalala. Iniwan niya sandali si Liwayway sa mga bisita at nilapitan ng general. Magandang gabi, General. Bati ni Silakbo, may halong pang-aasar sa tono. Nasisiyahan ba kayo sa party? Tumingin sa kanya si Gabriel Aguilar. Ang mga mata nito ay malalim at hindi mabasa. Ang isang bahay na itinayo sa kasinungalingan ay hindi nagtatagal, Silakbo. Napatawa si Silakbo ng mahina. Nagsasalita ba kayo tungkol sa bahay ko o sa pamilya ninyo, General? Mamaya,
Malalaman ng lahat ang mga sikretong matagal ninyong itinago. Ang katotohanan ay laging lumalabas. Simpleng sagot ng general. Tama kayo. Sang-ayon ni Silakbo, itinaas ang kanyang baso. At ngayong gabi, ako ang magiging bibig ng katotohanan. Tinalikuran niya ang general, pakiramdam ay siya na ang nanalo sa kanilang laban. Ang kalmadong tindig nito ay isa lamang palabas. Sa loob-loob nito, alam niyang durog na ito. Bumalik siya sa gitna ng kasiyahan. Sumenya siya sa event organizer. Oras na. Kinuha niya ang mikropono at umakyat sa maliit na entablado. Ang mga ilaw ay dumilim at isang spotlight ang tumutok sa kanya. Lahat ng mata ay nasa kanya na. Tumingin siya sa mga bisita at sa huli, kay Liwayway na nakatayo sa paanan ng entablado, nakangiti sa kanya. Ang nangiting iyon ang huling hudyat na kailangan niya. Nakahanda na siya. Hawak niya sa bulsa ng kanyang Amerikana ang isang USB flash drive na naglalaman ng mga pekeng dokumento, mga bank statement na magpapakitang tumatanggap ng suhol ang general, mga pekeng testimonya mula sa mga taong binayaran niya. Ang lahat ay perpektong inihanda. Ito na ang kanyang huling pagtatanghal. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Liwayway. Inayos nito ang kanyang kurbata, isang simpleng kilos ng isang mapagmahal na asawa. Ngunit pagkatapos ay lumapit ito sa kanyang tainga. Ang mainit na hininga nito ay nagdulot ng kilig sa kanyang batok. At ibinulong nito ang mga salitang hindi niya malilimutan. Mahal, may sorpresa ako para sa'yo. Ngumiti si Silakbo. Iniisip na marahil ay isang espesyal na mensahe o regalo ang inihanda nito para sa kanya. Tumango siya rito, isang huling pagpapatunay ng kanyang pagtitiwala at humarap sa mga manonood, handa nang sirain ang buhay ng ama nito. Hindi niya alam na ang mga salitang yon ay hindi isang pangako, kundi isang babala. Nakatayo si Liwayway sa paanan ng entablado, ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis na tila isang tambol ng digmaan. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan ang lahat ng kanyang takot, tapang at pagpapanggap ay magbubunga. Tinitigan niya si Silakbo na nakatayo sa ilalim ng spotlight. Ang muka ay puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Ang itsura ng isang taong hindi alam na ilang segundo na lang ay guguho na ang kanyang mundo. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Silakbo. Ang boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Salamat sa inyong pagdalo. Ngayong gabi, mayroon akong isang mahahalagang anunsyo. Isang katotohanang matagal nang itinago sa ating lahat. Isang kwento ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Habang nagsasalita si Silakbo, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa mga bisita hanggang sa tumama ito sa kanyang ama. Isang ngingiti ng tagumpay ang sumilay sa labi nito. Mula sa kinatatayuan ni Liwayway, kitang-kita niya ang kanyang ama, si General Gabriel, na nakatayo malapit sa exit, kalmado, naghihintay. Katabi nito ang dalawang lalaking nakaunipormeng pulis, tahimik na nakamasid. Ngayong gabi, pagpapatuloy ni Silakbo, ipapakita ko sa inyo ang pruweba. Ang pruweba laban sa taong matagal nating inakalang isang bayani. Sumenya si Silakbo sa technician na nasa gilid ng entablado. I play ang video. Inilabas nito ang isang remote mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa malaking projector screen sa kanyang likuran. Iyon na ang hudyat. Kanina, bago magsimula ang lahat, sa isang pagkakataong walang nakatingin, mabilis na pinalitan ni Liwayway ang USB sa laptop ng technician. Ang pekeng ebidensya ni Silakbo ay napalitan na ng totoong katotohanan. Nag-click si Silakbo sa remote, ngunit ang lumabas sa screen ay hindi mga dokumento o pekeng testimonya. Ang lumabas ay ang loob ng study room ni Silakbo, nakuha mula sa isang anggulong tila nakatago sa ilalim ng lamesa. At pagkatapos,
Nagsimulang magsalita ang boses ni Silakbo mula sa mga speaker. Oo, darating na ang kargamento mula sa timog. Siguraduhin ninyong malinis ang daan. Ang mga koneksyon ni General ang ginagamit natin. Hindi niya alam na sa sarili niyang bakuran, nagaganap ang lahat. Pagkatapos ng party, kapag bagsak na ang matanda, tayo na ang maghahari sa buong lungsod ng gintong araw. Ang boses na yon, ang pag-amin na yon, iyon ang boses na nakuha ng recorder na itinago ni Liwayway. Ang kumpiyansa sa mukha ni Silakbo ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay ng purong pagkasindak. Tumingin siya sa screen, pagkatapos ay sa technician na nagkibit-balikat lang, at sa huli, kay Liwayway. At sa mga mata ni Liwayway, nakita niya ang sagot. Ang malamig, matigas, at walang awang katotohanan. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng inakala niyang nasa kanyang mga palad, ang siyang nagtraidor sa kanya. Bago pa man makabawi si Silakbo, isa pang tunog ang pumuno sa bulwagan. Isang tunog na luma at may kaluskos. Ang boses mula sa cassette tape. Ang usapan ng kanyang ama at ni Ricardo de Leon. Ang hindi maikakailang pruweba ng kanilang mga krimen. Ang bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na ugong ng pagkagulat. Ang mga kamera ng mga cellphone ay nagsimulang itutok sa entablado, hindi para kunan ang kanyang tagumpay, kundi para idokumento ang kanyang pagbagsak. Hindi, isang patibong ito. Sigaw ni Silakbo sa mikropono. Ang boses ay puno ng desperasyon. Gawa-gawa lang ang lahat ng iyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pinto ng bulwagan ay bumukas ng malakas. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, armado at handa. Sa pangunguna ng kanyang ama, Silakbo Montenegro, sabi ni General Gabriel, ang boses ay malakas at may awtoridad. Hindi bilang isang biyanan, kundi bilang isang tagapagpatupad ng batas. Arestado ka para sa napakaraming kaso, kabilang na ang illegal smuggling at conspiracy. May karapatan kang manahimik. Nagsimulang magkagulo ang mga tao, nagsisiksikan papalabas. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Silakbo na tumakbo, tumalon mula sa gilid ng entablado, ngunit hinarang siya ng 2 pulis. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang nagawa. Habang kinakabitan siya ng posas, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Liwayway. Ang pag-ibig na nakita niya sa mga matang yun kanina ay wala na. Ang pumalit ay isang nag-aapoy na galit, isang galit na mas matindi pa sa galit na inilaan niya para sa general. Ikaw, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng kamandag. Ikaw ang may gawa nito. Akala ko mahal mo ako. Minahal kita, sagot ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga luha ay nagsimula nang tumulo sa kanyang mga pisngi. Minahal ko ang taong akala ko ay ikaw, ngunit sinira mo hindi lang ang tiwala ko, kundi pati ang sarili mo. Hinila na siya ng mga pulis papalayo, ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin, humarap siyang muli kay Liwayway. Ang mukha ay nababalot ng isang nakakatakot na ngiti. Hindi pa ito tapos, Liwayway. Hindi pa! Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa nagkakagulong bulwagan. Tandaan mo yan, hindi pa! Naiwan si Liwayway na nakatayo, nanginginig, habang pinapanood ang pagbagsak ng kurtina sa huling pagtatanghal ng lalaking minsan niyang minahal. Sa kanyang tabi, inilagay ng kanyang ama ang kamay nito sa kanyang balikat, isang haplos ng suporta, ng pagmamalaki at ng isang bagong simula. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang pait at mga sugat na alam niyang magtatagal bago maghilom. Nang sa wakas ay umalis na ang huling pulis at media van, ang katahimikan na naiwan sa loob ng mansyon ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng kaguluhan kanina. Ang dating engranding bulwagan ay isa na ngayong larawan ng pagkawasak. May mga basag na baso sa sahig, mga platong may tirang pagkain na nakakalat sa mga mesa, at mga palamuting na punit
at itinapon na lang kung saan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alak, pabango, at ng mapait na amoy ng katapusan. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng lahat ng ito. Ang kanyang magarang gown ay tila isang kasuotan mula sa ibang buhay. Ang kanyang mga paa ay nangangawit na sa sakit. Dahan-dahan, yumuko siya at tinanggal ang kanyang mga high heels. Hawak-hawak ang mga ito sa isang kamay. Nang tumama ang kanyang mga hubad na paa sa malamig na sahig na marmol, naramdaman niya ang isang pamilyar na pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod na bumabalot sa kanyang buong kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng pagod na yon, mayroong isang bagong pakiramdam, gaan. Hayaan mo na ang mga katulong na maglinis niyan bukas, sabi ng kanyang ama mula sa may hagdanan. Lumapit ito sa kanya. Hindi na suot ang bigat ng awtoridad ng isang general, kundi ang simpleng pag-aalala ng isang ama. Hindi sumagot si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang partikular na lugar sa sahig. Ang lugar kung saan huling tumayo si Silakbo bago ito kinaladkad papalabas. Ang mga huling salita nito ay umuulit pa rin sa kanyang isipan. Hindi pa ito tapos, Liwayway. Upo muna tayo. Yaya ng kanyang ama, iginagaya siya sa isang sofa na hindi gaanong nagalaw. Sumunod siya, umupo sa tabi nito. Sa loob ng maraming taon, ang ganitong kalapit na distansya sa pagitan nilang dalawa ay laging may kasamang tensyon. Ngunit ngayon, wala na iyon. Ang naiwan na lang ay isang shared space, isang shared na sakit, at isang shared na kaluwagan. Matagal silang hindi nagsalita. Parehong nakatingin sa kawalan. Pinapakinggan ang katahimikan. Si General Gabriel ang unang bumasag dito. Patawarin mo ako, anak, sabi nito. Ang boses ay mahina at puno ng bigat na hindi pa niya narinig mula rito kailanman. Patawad. Napalingon si Liwayway. Nagulat. Para saan po, pa? Tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng pagsisising itinago nito sa likod ng isang matigas na anyo. Patawad, dahil sa sobrang takot kong masaktan ka, ako pa ang naging dahilan kung bakit ka napunta sa kapahamakan. Ang pagkontrol ko sa'yo, ang pagdududa ko sa mga desisyon mo, itinulak kita palayo. Itinulak kita papunta sa kanya. Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo. Hindi pa. Ako po ang may kasalanan. Naging bulag ako. Gusto kong patunayan sa inyo, sa sarili ko, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ngunit sa kagustuhan kong lumaya, pumasok ako sa isang mas magandang kulungan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Pero salamat po, dagdag niya. Salamat dahil sa huli, nagtiwala kayo sa akin. Hindi bilang isang anak na kailangang iligtas, kundi bilang isang kakampi. Ngumiti ang kanyang ama, isang tunay na ngiti na umabot sa mga mata nito. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Liwayway. Ipinakita mo sa akin kung gaano kakatapang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Ang natira ay 2 taong nasaktan, nagkamali. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi binitawan ang pagmamahal para sa isa't isa. Nanatili silang magkatabi roon habang ang gabi ay dahan-dahang nagiging umaga. Nang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa mga bintana, tumayo ang kanyang ama at lumapit dito. Sumunod si Liwayway. Magkasama nilang pinanood ang pagsikat ng araw sa lungsod ng gintong araw. Ang ginintuang liwanag ay unti-unting tinatabunan ang mga anino ng gabi, nagbibigay ng bagong kulay sa isang syudad na naging saksi sa kanilang madilim na kabanata. Ito ay isang pangako ng bagong simula, isang bagong Liwayway. Makalipas ang ilang araw, habang tinutulungan niya ang mga katulong na ayusin ang mga gamit
na dadalhin niya pabalik sa bahay ng kanyang ama, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa isang law firm. Ang sobre ay makapal at ang mga salita ay formal. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga dokumento para sa annulment ng kanilang kasal ni Silakbo. Kasama na ang mga papeles tungkol sa mga ari-ariang nakapangalan sa kanilang dalawa. Ang mansyon, ang mga kotse, ang pera sa bangko, ang mga abo ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Hawak niya ang mga papel. Hindi lungkot ang kanyang naramdaman, hindi rin galit. Ang naramdaman niya ay isang tanong. Isang tanong na hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Ano ang gagawin niya sa lahat ng ito? Ano ang gagawin niya sa kanyang bagong kalayaan? Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong nagpayanig sa lungsod ng gintong araw ay unti-unti nang napalitan ng ibang mga balita. Ngunit para kay Liwayway, ang mga buwan na yon ay hindi paglimot, kundi isang panahon ng paghilom at pagbangon. Dumating ang araw ng paghatol. Nakaupo si Liwayway sa loob ng korte, hindi bilang isang naghihinagpis na asawa, kundi bilang isang saksi sa pagtatapos ng isang kabanata. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Silakbo. Wala na ang aroganting tindig, wala na ang mapang-akit ng ngiti. Ang pumalit ay isang lalaking payat, may maputlang balat, at may mga matang walang buhay. Nang magtama ang kanilang paningin, wala nang galit doon. Tanging isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Nang basahin ng hukom ang hatol, guilty sa lahat ng kaso at habambuhay na pagkakakulong. Walang naramdamang tuwa si Liwayway. Wala ring awa. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan, isang pagsasara ng pinto sa nakaraan. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng korte, hindi na lumingon pa. Ang mga ari-ari ang naiwan mula sa kanilang kasal, ang mansyon, ang mga mamahaling sasakyan, ay ibinenta niya lahat. Ngunit sa halip na gamitin ang pera para sa sarili, alam na niya kung saan ito dapat mapunta. Isang maaraw na hapon, nakatayo si Liwayway sa harap ng isang bagong tayong gusali. Sa itaas ng pinto ay may nakasulat na malalaking letra. Ang silungan ng bagong pag-asa, Aliwayway Aguilar Foundation. Sa loob, sinalubong siya ng mga ngiti ng mga babaeng may kanya-kanyang kwento ng sakit at pagtatraidor. Sila ang mga biktima ng domestic abuse, ng emotional manipulation, ng mga panlolokong pinansyal na nakabalot sa matatamis na salita. Dito, sa pundasyong itinayo niya, binibigyan sila ng tulong legal, ng psychological counseling, at ng mga kasanayan para muling makapagsimula. Ginamit niya ang mga abo ng kanyang nasirang buhay para maging pundasyon ng pag-asa para sa iba. Handa ka na, Ma'am Liwayway? Tanong ng kanyang assistant. Ngumiti si Liwayway. Handa na. Humarap siya sa maliit na grupo ng mga bagong dating sa pundasyon. Sa entablado, ibinahagi niya ang kanyang kwento. Hindi niya itinago ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang pagiging bulag, ang kanyang sakit. Ngunit sa huli, ang idiniin niya ay hindi ang kanyang pagbagsak, kundi ang kanyang pagbangon. Ang sugat ay mananatili, sabi niya sa kanila. Ang boses ay matatag at puno ng empatiya. Pero hindi tayo ang ating mga sugat. Tayo ang lakas na ginamit natin para malampasan ang mga ito. Tayo ang pagbangon mula sa abo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, umalis siya ng pundasyon, dala ang isang kumpol ng puting rosas. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na hindi niya inakalang babalikan niya. Isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Hinanap niya ang isang puntod na simple lamang ang disenyo. Sa lapida, nakaukit ang pangalan, Elisa Montenegro, ang ina ni Silakbo. Inilapag niya ang mga bulaklak sa paanan ng puntod. Tinitigan niya ang pangalan. Ang babaeng ito, na biktima rin ng mga kasinungalingan, ang nagsulat ng mga salitang halos sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ni Liwayway ay isang uri ng kapayapaan. Sana na saan ka man ngayon, bulong niya sa hangin.
ay natagpuan mo na ang kapayapaan at ang katotohanan. Hindi niya pinatawad si Silakbo para sa mga ginawa nito. Ngunit sa pagtayo niya roon, sa harap ng puntod ng ina nito, pinatawad niya ang nakaraan. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa bigat ng galit at sakit. Habang pabalik siya sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang ama. "O anak, kumusta ka?" tanong nito. Ang boses nito ay malambing, walang bahid ng pag-aalala o pagkontrol. Ito na ang bago nilang normal, isang usapan sa pagitan ng dalawang taong nagtitiwala at nagmamahalan. "Okay lang po ako pa," sagot niya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Okay na, okay po." "Mabuti naman kung ganon. Mag-iingat ka." Sabi lang nito bago ibaba ang tawag. Isang simpleng paalala, ngunit para kay Liwayway, ito ang lahat. Sa halip na umuwi, minaneho niya ang kanyang sasakyan papunta sa isang pamilyar na lugar. Huminto siya sa tapat ng kapihan sa dapit hapon, ang lugar kung saan nagsimula at gumuho ang lahat. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit pagkatapos, huminga siya ng malalim at bumaba. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng kape, ang pamilyar na tugtugin, ang mainit na ambience. Lahat ay pareho pa rin. Ngunit siya, hindi na. Umupo siya sa isang mesa sa tabi ng bintana. Ang mesa kung saan sila laging umuupo noon. "Good afternoon, ma'am. Ano po ang sa inyo?" tanong ng waiter. Tumingin si Liwayway sa labas, sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. Ang dapit hapon. Dati, ito ay simbolo ng katapusan. Ngayon, para sa kanya, isa na itong pangako ng isang bagong umaga. Ngumiti siya sa waiter. Isang ngiting totoo, payapa at buo. Isang kape lang, black. Ang amoy sa loob ng ang silungan ng bagong pag-asa ay hindi amoy ng kape o mamahaling pabango. Ito ay amoy ng pag-asa. Isang halo ng amoy ng malinis na papel, ng bulaklak sa maliit na vase sa bawat mesa, at ng mahinang samyo ng determinasyon mula sa mga babaeng nasa loob nito. Ito ang naging mundo ni Liwayway, ang kanyang tunay na kalayaan. Nakaupo siya sa kanyang simpleng opisina, kaharap ang isang batang babae na marahil ay nasa mga unang taon ng kolehiyo. Ang mga mata nito ay namumugto sa kaiiyak. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang panyo. Ang itsura niya ay isang salamin ng nakaraan ni Liwayway. "Mahal na mahal ko po siya, Ma'am Liwayway," sabi ng babae. Ang boses ay basag. "Napakabuti niya sa akin. Ibinibigay niya ang lahat. Pero may mga pagkakataong nakakatakot siya." Ang mga mata niya kapag nagagalit. Ang higpit ng hawak niya sa braso ko. Sabi ng mga kaibigan ko, iwanan ko na siya. Pero paano ko iiwanan ng taong perpekto? Tumingin si Liwayway sa kanya, hindi nang may awa, kundi nang may malalim na pag-unawa. Kinuha niya ang kamay ng dalaga. "Walang taong perpekto," mahinahon niyang sabi. "At ang pag-ibig, hindi dapat nakakatakot. Ang pag-ibig ay dapat isang kanlungan, hindi isang kulungan." "Pero mahal niya ako," giit ng babae, na parang kinukumbinsi ang sarili. "Alam ko," sagot ni Liwayway, "at naniniwala akong mahal mo rin siya. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay ito, mahal mo ba ang sarili mo? Ang pinakamalaking kalaban natin minsan ay ang sarili nating puso. Kinukumbinsi tayo nitong manatili, kahit na isinisigaw na ng ating isip na umalis na. Makinig ka sa sarili mo, sa maliit na boses sa loob mo na nagsasabing may mali. Dahil ang boses na yan, hindi iyan nagsisinungaling." Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mga mata ng dalaga. Mula sa pagkalito, may sumibol na isang maliit na kislap ng pagkilala. Hindi niya sinabi sa babae kung ano ang dapat gawin. Tinuruan niya lang itong pakinggan ang sarili niyang lakas. "Hindi ka nag-iisa," huling sinabi ni Liwayway. Iniabot dito ang isang calling card.
Nandito lang kami. Pag-alis ng dalaga, sumandal si Liwayway sa kanyang silya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya inakalang ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay ang magiging dahilan para maging liwanag siya para sa iba. Pagkatapos ng trabaho, sa halip na umuwi ka agad, naglakad-lakad muna siya sa isang parke na malapit sa foundation. Ang hangin ng hapon ay sariwa. Pinanood niya ang mga batang naghahabulan, ang mga magkasintahang magkahawak kamay na nakaupo sa bench, ang mga pamilyang nagpipiknik sa damuhan. Dati, ang mga tanawing ito ay nagdudulot sa kanya ng kirot, ng inggit. Ngayon, nagdudulot na ito sa kanya ng ngiti. Hindi na siya naghahanap ng pag-ibig mula sa iba. Natagpuan na niya ang pinakamahalagang uri ng pag-ibig, ang pagmamahal para sa kanyang sarili. Isang pagmamahal na buo, hindi nangangailangan ng balidasyon at hindi kayang sirain ng kahit sinong lalaki. Umupo siya sa isang bakanting bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula roon, tanaw niya ang papalubog na araw. Ang langit ay nag-aapoy sa mga kulay kahel, rosas at lila. Ang dapit hapon. Ang dapit hapon sa kapihan kung saan gumuho ang kanyang mundo. Ngunit habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, wala na ang pait. Wala na ang sakit. Ang nakita niya ay isang kagandahan, isang paalala na lahat ng bagay ay may katapusan. Ang araw ay kailangang lumubog para magbigay daan sa gabi. At ang gabi ay kailangang magwakas para sumikat ang isang bagong umaga. Isang bagong liwayway. Hindi na siya takot sa dilim. Dahil alam niyang pagkatapos nito, laging may liwanag na naghihintay. At sa paglubog ng araw, alam niyang handa na siyang harapin ang panibagong liwayway. Mag-isa, ngunit buo. Malaya at tunay na masaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpatunay na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang tanging susi sa tunay na kalayaan. Ipinakita sa atin ng kanyang paglalakbay na ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang magmahal ng lubos, kundi ang kalimutan nating mahalin ang ating sarili. Mula sa pagiging isang biktima ng mapait na nakaraan, bumangon si Liwayway hindi para maghiganti, kundi para maghilom at maging pag-asa para sa iba. Isang tunay na patunay na sa bawat paglubog ng araw ng pagsubok, laging may bagong liwayway ng pag-asa na naghihintay. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway mula simula hanggang wakas. Naway may napulot po kayong aral at inspirasyon sa kanyang naging karanasan. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig mula sa amin sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga po sa amin ng inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.